May pasalubong na naman na pinadala dito si X. Tingnan natin kung ano laman. Wow. Tumawag ko siya kaninang umaga. Tapos pumunta daw siya ng Yauco. Kaya sabi niya kung may gusto raw akong ipabili. Tapos ito, binilihan niya ako nito. So, sabi ko, banana tsaka ano lang, yasay. Yasay salada. Tsaka itlog kasi nagpapagawa siya ng leche plan. So, yun yung pinabili ko. Ito, bumili siya nito. Ang sarap nito. Tapos, ayan, tamago, eggs. Tapos, ito yung pinabili ko na shredded cabbage. Oh, ito, hindi ko naman pinabili. Pinili niya para sa mga bata. Ito, meron pang yogurt na strawberry flavor para kay Ailey. Tsaka ito, paborito ni Ailey din tong Cropek. And moyashi, toge. Ito, hindi ko naman to pinabili para sa mga bagets. Aba, binilihan pala ng ganito si Hiroto. Aba, binilihan din ako ng okonomiyaki, my favorite. Tapos sabi ni Mahal, hindi naman daw, nagyakiniko kasi kami kahapon. Ayan, hindi daw nakasama si Yamato, kaya ito daw. Pulgogi. Korean. Keneme. And dalawang gyunyu. Gagamitin ko yung isa sa leche plan. Tapos ito, another yasay, vegetable salad. Tapos ito gagamitin ko kung saan. And banana para sa banana cake. Papahinugin ko ulit to. Ang mag-overripe. And dalawang gatas. Yung isa para kay Yamato at itong isa for leche plan. Thank you, mahal na honey. So, ganyan lang kami. Though ex-husband ko na siya, mas maganda yung samahan namin, mas maganda yung relationship namin, mas walang problema, at pag may problema, nagtutulungan kami, nag-uutangan din kami. At mas madalas siyang mangutang sa akin, hindi ako Pero mas safe ako pagka siya ang nangutang sa akin, kaysa naman ibang tao. Kasi dahil kilala namin ng isa't isa, ayun, mas palagay ako pag siya yung pinangutang ko. At ganun din naman siya sa akin. Masasabi ko talaga na best friend ko siya kasi talagang pag may gusto kaming sabihin na pangit sa isa't isa, sinasabi namin. Pag may mga advice kami sa isa't isa, lalo na sa health niya, sinusunod namin. Mag-asawa kami, pag pinasasabihan ko yung tungkol sa health niya, nag-aaway pa kami yan kasi matigas ulo Pero nung naging magkaibigan kami, mas maayos pa yung relationship namin. Mas sumusunod siya. Ngayon, nagsasorry na siya. Dati, nung mag-asawa kami, hindi kami nagsasorryhan yan. Never ako nakarinig na nagsorry yan. Pero siguro dahil hindi na kami magkasama, mas ingat na kami sa pananalita namin. Puro concern na lang namin sa isa't isa yung sinasabi namin. Hindi na kami nakakapagsalita ng pangit sa isa't isa. Hindi na kami nakakasakit sa isa't isa. Hindi na kami nakakasakit ng damdamin. Puro concern na lang ang ina-advise namin sa isa't isa, ganun. Kaya mas naging maganda yung relationship namin. Hindi ko naman sinabi na gayahin nyo kami, na bumitaw kayo sa relasyon ninyo, maghiwalay na kayong mag-asawa, kung hindi na kayo, hi baby, he's smiling. Kung nawawalan na kayo ng pag-asa, pagka nawawalan kayo ng pag-asa, i-work nyo pa rin yan. Kasi kami, bago naman kami naghiwalay, naging matagal naman ang pagtitiis namin sa isa't isa. Kasi inisip namin na mag-work. Pero dahil hindi nga nag-work, at pinagpasa Diyos ko na lang, binigyan kami ng isang sitwasyon na hindi namin inaasahan. At yung sitwasyon na yun, naging blessing naman sa akin. At sa tingin ko, ngayon nakakapagsalita na ako kasi naghilom na. Pero dati parang hindi ko kayang i-open to sa inyo. Nagbukas ng
Gaya niyan, masaya na ako kasi nagkaroon pa ako ng dalawang chikiting na naging blessing sa akin. Though si mahal na hari, nagsusulo ngayon, alam ko naman na masaya din naman siya, yung gusto niyang gawin sa buhay niya, yung gusto niyang gawin sa sarili niya, nagagawa niya kasi wala nang pumipigil sa kanya, wala nang nag-iingay sa kanya. Kasi kung mag-asawa kami, maingay ako kasi may mga bagay siya na ginagawa na hindi ako sang-ayon, 'di ba? Hindi ko na ilalaborate 'yun, pero kung ikaw ay mataas ang IQ at mataas ang hindi ka slow, magigets mo yung sinasabi ko. Kaya doon po sa mga nagtatanong kung bakit kung bakit nakikita pa kami. Yung iba, umiintriga lang. Alam ko namang alam naman nila yon at kilala ko naman sila. Pero, yun, at least, dun sa iba na hindi nakakaalam at dun sa iba naman na nagmamaang-maangan, may nanggugulo dito. Ganun yung naging sitwasyon namin. And, masaya kami sa isa't isa. Hindi na namin ginawang issue to. Kaya naging open-minded kami. Sana maging open-minded din kayo. Sinasabi kong kayo, yung alam naman talaga nila, pero nagmamaang-maangan pa, nagko-comment pa dyan sa akin na, bakit ganito, bakit yung anak mo ganyan, bakit naghiwalay, may anak na kayo, 'di ba? At dun po sa nagtatanong tungkol sa anak ko, si Hiroto po tsaka si Ailey, isa lang po ang tatay niyan. At ang tatay niyan is kasal po kami. Hindi po anak ni Mahal na Hari si Hiroto. So, ibig sabihin si Mahal na Hari po, wala po kaming anak ni Mahal na Hari. Dahil si Yamato po ay anak ko po yun sa una kong asawa. At kasal din po kami. Si Mahal na Hari, wala man po kaming naging anak, kasal din naman po kami. At nagkahiwalay kami ni Mahal na Hari, nagkaanak ako ng dalawa, si Hiroto at si Ailey, at kasal naman din po kami. So, hindi lang naman po sa akin nangyayari yung naging 3 ang asawa, yung iba 4, 5, 6. Pero kahit naman po maging 7 pa ang maging asawa ko, sisiguraduhin ko po na pag mag-aasawa po ako, sisiguraduhin ko pong pakakasalan ako. Kaya ito pong mga anak ko, legit po yan. Dahil po ang mga tatay niyan ay pinakasalan naman po ako. Kaya kung sa inyo po, issue po yan. Sige po, kung doon po kayo masaya, di maging issue na po sa inyo yan. Kung issue po yung nagpalit-palit po ako ng asawa. Basta ang may pagmamalaki ko lang po, yung mga naging asawa ko po is pinakasalan naman po nila ako. Hindi naman po nila ako inanakan lang. At wala rin naman po akong dog ne. At wala naman po akong issue din sa may mga nag-live-in, no, na inanakan lang or may anak lang sila pero hindi sila kasal. Wala naman po akong issue doon. Dahil kung nagmamahalan sila, di ba, wala naman po tayong paki doon. So sana ako wala akong paki doon sa may mga hindi pa kasal pero may anak na. Sana wag niyo na rin pong gawing issue yung nagpalit-palit ako ng asawa dahil lahat naman po yun, kasal naman po ako. Kaya sana yung gumagawa ng issue sa akin, sige na po, kayo na po ang perfect. Ayun lang po. Sana maging open-minded tayo, di ba? Kasi yun nga, hindi naman natin nakikita or alam ang mga sitwasyon ng bawat isa sa atin. Kaya sana, medyo bawas-bawasan natin yung pagiging judgmental. So, okay lang po na magtanong po kayo sa akin. Open na rin naman po ako. Pero wag naman po yung to the point na yung obvious binibigyan nyo lang po ako ng issue. Kasi talagang hindi ko po kayo sasagutin. At kung kayo naman po ay may asawa, at hindi kayo nagpalit-palit, kayo pa rin po hanggang ngayon, good for you. I'm happy for you. Ang swerte ninyo, di ba? Sana hindi kayo maging katulad namin ng iba na nagkamali sa unang asawa, pangalawang asawa, pangatlo, pang-4, pang-5, pang-10. Sana hanggang till death do us part talagang sana magsama kayo. At sana perfect talaga kayo. Kaya napakaswerte ninyo, di ba? Dahil isa lang yung naging asawa ninyo. At sa atin naman sa mga nagkamali, isang mahigpit na yakap sa inyo. Huwag kayong susuko. Nagkamali man tayo isang beses, pangalawa, pangatlo, pang-4, pero kailangan matuto tayong bumangon. At huwag kalilimutan na may Diyos na handang tumulong sa atin. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kasi katulad ko, di ba? Akala ko, si Yamato lang ang magiging anak ko. Tapos ngayon, may ganito pa ba ng bulinggit? Kaya magpasalamat tayo kasi minsan yung pagkakamali natin, minsan paraan din niya ni Lord para maitawid tayo sa mabuting sitwasyon. Kaya huwag nating iisipin na ang malas natin, bakit ganito, hiwalay na naman ako, bakit nagkamali na naman ako. Pero yun nga, sa bawat pagkakamali natin, doon tayo natututo at maitutuwid ang buhay natin. At sa mga judgmental dyan, hayaan mo yan, gulatin mo na lang sila isang araw, gulatin mo na lang sila na nasa magandang sitwasyon ka na ng buhay mo.
Dahil hindi naman natin inaayos ang buhay natin para sa kanila. Inaayos natin ang buhay natin para sa sarili natin at sa pamilya natin. Kaya hindi ko masisisi yung iba na nagtatanong kung bakit ex na. Kasi alam ko naman na yung iba talagang sincere yung tanong nila. Gusto lang nila malaman. Dahil nagbablog kasi ako, diba? So yun po yung pinakasagot. Hindi ako masyadong naging open sa inyo noon kasi medyo masakit pa. Pero yun nga, times heal. At ngayon, kaya ko na magsalita sa inyo, sa harap ninyo. At kaya ko na i-explain. At least hindi negative yung mga sinasabi ko, no? Kasi baka kung inopen ko to sa inyo kaagad, baka kasi puro negative lang ang mapanood nyo tungkol sa akin. Baka sa sobrang galit ko or sobrang lungkot ko. Syempre, dumaan tayo dun. Nalungkot ako, nagalit ako. Ayoko kasi ng mga ganong klaseng vlog. Gusto ko yung mga positive lang. Mga good vibes lang. Kaya naman ngayong okay na ako, naka-move on na ako. And sa tingin ko, naka-move on na rin si Mahal na Hari. At kung ano man ang ginagawa niya, tanggap ko na yun. Dahil syempre naman, ba't mo hindi tatanggap yung wala na kayo, diba? Pero yung friendship namin, yung love na unconditional love, nandun pa rin sa amin. Pero hindi na yung para maging romantic love pa, no? Kung tutuusin, para na kami magkapatid ngayon. Magkapatid, mag-best friend. Kaya mas gusto ko yung relationship namin ngayon. Kasi mas lalo namin na-express yung pagiging concern namin sa isa't isa at na-appreciate namin yung pagiging concern namin. Kasi dati, kung hindi niya na-appreciate yung pagiging concern ko sa kanya noon, dahil baka iniisip niya, may mga ganun kasing mga lalaki, iniisip niya, asawa ko na to, okay na kami, nandyan lang naman yan. Kaya hindi na nila pinapansin yung, kaya parang baliwala na lang sa kanila yung concern ng asawa nila. Well, nagkakamali po kayo, napapagod din po kasi ang pagmamahal, lalo na pagpaulit-ulit. Kaya dapat kung ano mang meron kayo, yung asawa ninyong mapagmahal, kailangan dapat talagang pahalagahan natin, no? Kasi hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng bagay, lagi nandyan yung mga taong nagmamahal sa'yo ng totoo. So, kung kayo, katulad ko rin kayo na meron kayong ex-husband, kung sa akin nangyari ito na naging best friend kami, at ikaw hindi mo kayang gawin yun, well, hindi ko rin kayo masisisi kasi hindi naman natin alam kung ano yung sitwasyon ng paghihiwalay ninyo. At nasa tao yan sa pagtanggap, no? Sa pagtanggap sa isa't isa. So, kami ni Mahal na Hari, almost magti 3 years na rin kaming hiwalay. Bilis ng panahon, no? Parang hindi ko masyadong naramdaman. At sa 3 years na yun, nagkaroon ako ng 2 baby. At sa 3 years din na yun, hindi kami, nandun pa rin naman kami sa isa't isa. Nagsuportahan pa rin naman kami sa isa't isa. Kaya nga sabi ko sa inyo, naging mas maganda yung relationship namin. So yun lang guys, salamat sa pakikinig, salamat sa oras, at salamat sa mga taong naiintindihan pa rin ako sa sitwasyon ko. At siguro naman dun sa mga nakasubscribe sa akin at saka sa mga nanonood pa rin sa vlog ko, siguro naman hindi na kayo malilito at maguguluhan ba't ka pa rin kami nakikita ni ex ni Mahal na Hari. Dahil yun nga, dahil meron pa rin kaming ganon na relasyon, hindi man romance relationship, pero masasabi kong unconditional love. Na talaga namang ito yung bagay na binibigyan ko ng halaga. Hindi man ako magkaroon ng barkada, ng tropa, mga kaibigan, wala man sila. Si Mahal na Hari, hindi ko siya maitatapon. Kahit na ex-husband ko na lang siya. Dahil mas higit pa sa best friend kasi yung relationship na meron kami. So, yun lang guys. Thank you for watching. And sana po supportahin niyo pa rin ang aming vlog. Thank you. Bye!